Ayan mga kabarangay, kung gusto niyo ng adobo na hindi basta-basta nadudurog kahit 10 bisis niyo pang initin, ganito lang po ang sistema. Lalong-lalo na po itong mga may kainan na mga short order po ang kanilang adobo o kaya ay mga adobo silugan. Ayan, ganito lang po ang diskarte kung gusto niyo tumagal ang inyong adobo at hindi basta-basta nadudurog. Syempre, unang-una, ayan, timplahan muna natin ang ating manok, paminta. Ayan, syempre kunting laurel, soy sauce at syempre yung ating suka. At naglagay na rin tayo rito ng isang sachet ng oyster sauce. Ayan, parang lutuin lang natin siya ng simpleng adobo. Ayan, kagaya niya, naglagay rin tayo ng suka. Ayan, lutuin lang po muna natin siya at palambutin. Siguraduhin po natin siyang lutong-luto naman. Ayan. So maganda tong technique na to pagka tayo po ay may mga kainan at syempre pagka may umorder, saka na lang po tayo kukuha. Kunyari 3 piraso ang isang order, pwede natin siyang i-portion at saka tayo kukuha. So hindi siya basta-basta nadudurog dahil kahit ilagay mo siya sa freezer or kahit ilang beses mo siyang initin. Ayan. So ayan, siyempre pag naluto na po ang ating adobo, unang-unang gawin natin, i-drain natin, siyempre tanggalin po natin doon at siyempre luto natin, plado na po yung sauce. At pinaka-importante natin gawin rito ay i-crispy natin, i-prito po natin yung ating adobong manok mga kabarangay. Ayan, kagaya niyan, crispy po siya. Siyempre kailangan natin i-crispy at lutuin natin maigi, i-prito natin na maayos para talagang masarap ang ating adobo na talaga pwedeng pang tinda. Ayan. Sa paraang yan ay hindi na po siya basta-basta madudurog pagka ito'y ating niluto ulit. Ayan, at una-una na-prepare na rin po tayo ng mantika at syempre ayan, at nagisa tayo ng maraming bawang. Syempre mas maraming bawang, mas mabango ang ating adobong manok. Ayan. So ganito ang sistema namin nung ako'y nasa restaurant, ganito ang adobo ng style na ginagawa namin. Ayan. At syempre una-una pag nagisa na po natin at medyo nag-brown na po ang ating bawang, naglagay tayo ng harina. Tansyahin natin yung harina na siya na rin ang tanging magpapalapot dun sa ating sauce. At pagkatapos natin maigisa ang harina, ilagay na rin po natin yung pinaka-sauce na kung saan natin niluto ang ating adobo. Ayan, kagaya niyan. Sakto lang po sa lapot. Tsaka naman natin ngayon ilagay ang ating crispy adobong manok mga idol. Ayan, ganyan lang kasimple kadali magluto ng adobo na pwede po natin pang tinda, ilagay sa freezer, ipo-portion natin bago natin i-serve sa ating mga customer. Ayan, kagaya niyan mga idol. Napakabisa, napakadali. At higit sa lahat, hindi siya basta-basta na duduro kung ito ay ating isi-serve muli. At ganun pa rin ang lasa niya, medyo malutong na masarap ang ating adobo style mga idol. Itong adobo na to ay talagang pangbenta ang ganitong sistema kasi kung hindi po natin iprito at direkta natin, malamang kung ilagay natin sa freezer, durog ang ating adobo mga idol. Ayan, ganyan lang kasimple kadali magluto ng adobo. Pwede pang restaurant idea, pang tinda, pang short order. Ayan. At maraming salamat muli sa inyong lahat. Ayan mga kabarangay, at sa mga gustong umorder ng ating bagnet bagoong at ang ating suka rapsa, ayan, mamaya ilagay po natin yung link sa comment section at nang sa gayoy maka-order na po kayo. Sa mga umorder po sa Lazada at Shopee, maraming salamat po sa inyo mga ma'am, mga sir, sa order nyo pong bagoong at ng ating suka rapsa. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ayan.